company is marketing and nasa sales din ako. So, nung time na yon, nag-rest muna talaga ako from real estate kasi beachfront, commercial, condominiums, lote, yun yung binibenta ko before. And the time na, di ba nag-pandemic, kaya nag-pandemic, ang lakas pa rin ng benta namin kasi hindi yung parang challenge masyado sa amin kasi nasa sales and marketing yung aking company. So, umuwi lang ako sa amin, sa Davao, actually I'm from Davao, no? Na-interview ko yung aking father kasi nung time na yun, na nag-rest ako sa real estate. Naghanap kami ng lupa na bibilhin. So, ang nakita kong nagustuhan ko is isa siyang bundok. So, kasama ko yung father ko. Yung father ko is 95% blind. Talagang ano yun, hindi yun maka-identify ng tao or bagay ba yun nasa harap niya kasi 5% na lang yung natitira sa paningin niya. So, nakita ko siyang pababa kami ng bundok na walang suot na degrado. So, sobrang nagtaka ako kasi inborn kasi yun siya na may mataas na grado sa mata and umabot na sa almost 2,000 yung grado niya sa mata. Kaya siya 95% blind. So, in-interview ko siya na, kasi ako yung kinakabahan sa kanya, pababa kami, wala susuot na degrado. Yun pala, isang taon na siya hindi nagsusuot ng degrado ng salamin. Kasi, sa awa, tulong ng Panginoon, ang laki po na naitulong ng iron spec sa kanyang mata. Ano yun siya eh, ang sabi na ng doktor sa kanya, magiging negative na yung paningin niya. Kaya, 2021, yun yung una kong bilihan ko na yung father ko. Hindi ko siya ginawang business kasi that time, para sa akin, napakahirap paniwalaan. Totoo. Ang hirap kasi na isuot mo lang, tsaka hindi ako mati ng brada kasi busy ako sa real estate. Ang hirap kasing paniwalaan na isang salamin lang isusuot mo, lilihin mo yung mata mo. Alam mo yung ganong, parang, totoo ba yan? Ano yan, magic? Parang ganon yung ano sa akin ng eyes before. Kaya ang ginawa ko, bumili lang ako. Bumili ako, bilihan ko halos lahat ng family member ko kasi kumpleto kami sa sakit. Merong may lazy eye, merong may inborn na mataas yung grado sa mata, nasa 2,000 sa father ko. Sa akin, 750. Sa ate ko, may pugita. Alas lahat kami, nagkaroon ng problema sa mata due to, hereditary, namana namin sa father namin. Kaya nung nakita ko yung father ko na 95% blind, na nakakita, nagmumotor, gumagala, naglalakwat siya, at nagbabasa ng Biblia kasi pastor din siya and reserve army. Nagjo-duty siya, walang suot na degrado. Doon ako legit pala to. Totoo pa. Kahit ang dami ko na nakitang nagsasabing gumaling sila. Pero kung ikaw mismo, nakita mo yung walang pag-asang mata na nagkaroon ng pag-asa, doon, that's the time na sabi ko, pagbalik ko ng Manila, ito ang gagawin kong negosyo. Dahil, yun yung nasa isip ko na kung ang inborn nga natulungan, paano pa kaya yung mga nagkaroon lang? At yung mga mild lang kung tawagin. Kasi ano yun sa father ko eh, severe. Kumbaga, bulag yun kung hindi talaga siya nakasuot ng iron spec. Kaya pag in-interview ko si father ko, talaga lagi nang inuulit na salamat sa Diyos na may taong nabigyan ng Diyos ng katalinuhan upang ma-invento yung ganitong product. Yun talaga yung pinaka-reason kung bakit ko ito ginawa. Nung bumalik ako dito sa Manila, July 2023, July 1, ganun ako ganun tayo pag nag-decide, pag meron kayong gustong gawin, huwag niyong malimit kasi yun sa atin na, sige saka na lang. Sige, gawin ko yun sa sunod na araw. Kung meron kayong gustong gawin niyo siya ngayon. Huwag yung kasi ang normal kasi pag sinabi mo, hindi ako marunong sa kanila. Hindi ako sa kanila. Yung parang lagi tayong sa kana. Sometimes later becomes never. Di ba? Kaya kung may gusto kayong gawin nyo yan ngayon. At kung gusto mo yan siyang gawin mo yan ng buong puso mo. Tsaka isa sa sikreto din sa isang magaling or sa isang business, no? Focus. Kahit gaano ka kagaling, ikaw pa pinakamatalino, kung wala kang focus, huwag mo nang gawin.
masasayang na masasayang effort mo, madadamay mo pa yung mga kasama mo na, ay maganda dito, maganda yung product mo to, gawin natin itong business, pero hindi ka nakafocus. Diba? Ang ginawa ko yung business to July 2023, magto 2 years pa lang ako sa company ngayong July. First year ko sa company, kasi yun yung naging motivation ko. Kung ang father kong legally blind na tulungan, paano ba kayo iba? Kaya siya, kung makikita niyo online, ako lahat lagi niyo makikita. Di ba? Kasi pinopromote ko siya, pinapakita ko sa buong mundo, hindi lang dito sa Philippines, no? Na meron po sa panahon natin ngayon, meron na pong produktong na-invento na hindi mo kailangan gumastos ng malaki, magpa-opera o ano mang gagawin sa'yo ng doktor. Pero kung gusto niyo, wala naman pong problema. Dati kasi kung may sakit ka sa mata, meron ka 3 opsyon. Ang unang option mo, pag sinabi ng eye doctor, ng ophthalmologist, hinog na yung katarata mo, ma'am. Kailangan na itong operahan. Ang tawag nga ng mga doktor na, yung script, tatanggalin na yung puti. Palitan kasi yan ng artificial lens. So, yun yung unang option. Pag sinabi ng eye doctor mo na, operahan ka na, may option kang sige. Pangalawang option mo, hindi lahat kasi pwede magpa-opera. Bakit? Kino-consider yung health. I-check ng doktor yan kung pwede kang operahan, baka mamaya high blood ka, diabetic ka, ang dami mong health complications. Ngayon, pag sinabi ng doktor mong hindi ka pwedeng operahan, anong kasunod mong opsyon? Pangalawa, pabayaan. Wala kang pag-asa. Ano sinasabi ng doktor? Wala na pong pag-asa ito. Pag sinabihan ka ng doktor na walang pag-asa ang mata mo, lugmok yung pakiramdam mo. Ganun po kahirap pag yung mata ang napabayaan. Or yung mata yung iba nga sabi nila, may nakausap akong cataract, direct namin na pasyente, may cataract yung husband niya. Sabi niya, ngayon kasi okay na yung mata niya. Sabi niya, mas maigi pang wala akong kamay, wala akong paa, wala akong pandinig, basta meron ng mata. Kasi kung wala kang mata, imagine, pag brown out or biglang nawala yung ilaw, hopeless. Ganon kahirap pag walang paningin. Kaya yun yung naging motivation ko na yun yung naging goal ko na lahat ng may mata makakita, makaalam nawa nitong IUSP. Kasi nung una ko siya